Yo, what's up sa inyo mga Tiny So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-usapan natin kung paano ba mag-breed ng 24K mollies. So ayan. So marami kasi natutuwa dito, especially yung mga walk-ins ko, yung mga beginners, yung mga new hobbies natin, pag pupunta sila dito sa ating mini fish room, nakikita nila to. Ayan. So sabi nila, uy, gaganda naman, paano mo napapaanak? Eh ako, nagkikwento naman ako, nag-explain ako kung paano nila binibreed. Eh kaso nga lang minsan sila yung nagmamadali na ano. Tapos, minsan, may nakakalimutan din ako na hindi masabi. So ngayon, gagawa tayo ng video. So if ever na yung magtatanong ulit kung paano mag-breed, edi ipapakita ko na itong video na to para mas maintindihan nila kung paano mag-breed. So, ang mga ano kasi, mga mollies, ayan, mga 24K mollies, yan yung mga live bearers. So, ano ba yung live bearers? So, mga live bearers ang naman ay sila yung mga isda na once na nanganak ay isda agad. Isda na maliliit. Iba sila ng mga glotetra at ng mga goldfish at koi. Iba yan. Ang mga glotetra kasi mga egg layers. So, pag sabi natin egg layers, once na ready na sila mag-drop ng mga eggs yung mga i-drop nila, tapos kailangan ng male, ng sperm ng male para ma-fertilize yung egg. Kasi kung walang male, female lang ang mag-drop ng egg, wala, mabubugok lang yung eggs nila. So kung mag-breed kayo nito, ang magandang ratio ay 2 male at 1 female. Kasi ang ginagawa natin dyan ay para mas maraming sperm, mas maraming chance na ma-fertilize lahat ng ilalabas na eggs ng female. So dito naman sa ating mollies, sa ating mga live bearers, ano ba yung mga live bearers? Meron tayong mga guppy, mollies, platy, swordtail. Yan, marami tayong mga live bearers. So sa kanila naman napakadali nilang i-breed. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin sila i-breed dahil maraming ways kung paano i-breed ang ating mga 24K mollies. At saka dito meron tayong mga balloon mollies. Ayan. So, ayan, simulan natin. So kung gusto niyo pa makapanood ng iba pang kung paano mag-breed nito, meron tayo dito sa ating YouTube channel. Kung gusto niyo mag-breed ng iba pang live bearers, meron tayo dito sa YouTube channel. So ngayon, ito, pinakamadaling setup, kaya-kaya itong gawin, especially sa ating mga beginners na konti lang yung mga gamit nila para magsimula na pag-breed. So okay guys, tara, simulan natin. So ayan guys, kung mapapansin nyo sa aking setup, ay yung mga breeders natin ay dito sa baba. So hindi mo naman kailangan gawin na ganitong setup talaga, okay? Hindi naman kailangan ganito. Ito kasi lang yung available kong space, ginamit ko lang to para malagyan natin ng para ma-occupy natin yung space dito para syempre dahil sobrang dami na nating ano dito sikip na. So pasensya na guys, medyo madumi ang ating aquarium, ongoing water change natin kagabi, kaya nag-stop na ako ng tubig para pampalit. So ayan, so ganito dito yung mga breeders natin. Ayan, nandito yung mga breeders natin. So bakit sila nandito? Para mag-breed. Okay? Walang ano dyan guys, walang decoration o ano man, para talagang maghabulan sila. Okay? Tsaka ito guys, hindi ito ganun kaliit. Kasi once na sobrang liit, panaghabulan, minsan na-stress talaga dahil nga sobrang liit lang binubugbog. Dito makakatakbo pa naman sila. Ayan, makakatakbo dahil ito ay 10 gallons aquarium. Ayan. So, paano ba mag-gender? So, madali lang mag-gender guys. So, ayan guys, ganito lang mag-gender ng mollies. Kung mapapansin nyo ito, ayan, yung fin na matulis sa ilalim, yan yung indicator na siya ay male. Kasi patulis ang kanyang fin sa ilalim. Tapos yung katawan niya, medyo slim. Ano? Ayan, katulad nito, ayan. Patulis. So pag sa female naman, madali na mag-gender ng female. Ayan, nakita nyo to. Yung sa female naman, madali kasi, kung mapapansin nyo, so ito guys, yung female. Kung mapapansin nyo, yung fin niya sa ilalim, parang fun. Hindi katulad nung male. Ano? Sa male kasi, ganito ang itsura. Oh, ito guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina, diba, ganito rin naman siya. Patulis din yung kanyang fin sa ilalim. Tapos yung body niya, medyo slim, payat. Yan. Hindi katulad ng female na talagang round yung kanyang belly. Ayan. So yun guys, pinapakita ko lang sa inyo yung paano mag-gender para kung mag-breed kayo is alam nyo kung ano yung mga pipiliin yung breeders. So okay guys, simula tayo sa ating breeding procedure. So ang gagawin nyo,
magsiset up kayo ng isang aquarium na meron kayong mga breeders. Ito, katulad na ito, na pinapakita ko sa inyo sa harapan. Ito yung mga breeders ko. So, hinahayaan ko lang sila. Hayaan ko lang yan. Okay, pag may nakita na akong ganyan, hinahabol, okay, hinahabol or malapit na mag-drop, ayan, kinukuha ko yan. Kinukuha ko yan, katulad nito, hinahabol to. Ibig sabihin, nagbi-breed na sila o kaya malapit na mag-drop yung female. Malalaman nyo yan guys kasi sobrang laki ng tiyan ng female pag mag-drop na siya. So pag mag-drop na siya guys, nilalagay ko siya dito. Ang tawag dito guys ay nursery tub. So ang mollies naman guys, hindi naman nila kailangan ng oxygen, ano? I mean, hindi nila kailangan ng air pump. Lahat ng isda kailangan ng oxygen, pero ang 24K mollies, hindi nila kailangan ng air pump kasi kaya nilang huminga through mouth. Yan, dito sa bibig. Makapansin nyo, tumataas yan dito sa water surface. Talagang kumukuha sila ng oxygen. So, hindi katulad ng mga goldfish na pag walang kuryente, nahihirapan sila huminga dahil humihinga sila sa kanilang gills. Sa kanilang gilid, yung panggilid nilang, doon sa may, ayun nga, doon sa gills. Doon sila humihinga. Kaya mapapansin nyo, tumatagilid sila. So, ito, kung mapapansin nyo, ito, yung tong itsura ng buntis na 24K mollies or kahit na mollies in general. So ito, katulad niyan. Yan. So mapapansin ko dito, meron ditong mga konting fry. May nakita na ako ditong konting fry. Ayan. Yan, meron ng fry dyan. So siguro baka mamaya o bukas marami ng fry dyan. So ito, bakante pa to. So if ever na may nakita akong katulad yan. Yan, katulad, nagbe-breeding sila. Yan, katulad yan, if ever na may makita ako na medyo malaki-laki na ang tiyan na pwede nang ilipat sa nursery tub, ay lilipat na natin. So kung gusto nyo makapanood nung mas 100% success rate na mabubuhay lahat ng mga fry, tingnan nyo yung old videos ko dahil meron ako dun setup na napaka ganda compare dito. Sobrang mura lang noon, budget meal setup lang yun. Hanapin nyo doon sa old videos ko dahil sobrang efficient nung ganung method. Pero itong method na to ay napaka cheap lang din. Sobrang mura lang kasi wala na kayong ibang gagamitin kung hindi lipat-lipat lang kayo ng isda. Ito, breeding tub. Breeding aquarium nyo. Dito kayo magbe-breed, hayaan nyo lang yung mga isda nyo dito. Once na nakita nyo na buntis na, lagay nyo sa nursery tub. Nursery aquarium. Dito na ilalagay. Yan, nursery. Tapos, once na nanganak na yan, pwede nyo nang iwan. Yung mga anak, kunin nyo lang yung breeder. Pwede siyang pagpahingahin, mga 2 days, separate nyo lang. Kasi once na nilagay nyo ulit siya dito, syempre, bagong panganak yan, hahabulin yan. So, may tendency na ma-stress siya at pwede siyang namatay. So, ang gagawin nyo, pagkaanak nila, pagkaanak ng breeder nyo, lipat nyo siya dito sa empty na aquarium, hayaan nyo lang siya makarecover, and then balik nyo siya agad dito sa breeding tub. Tapos repeat the cycle lang. Katulad nito, meron ako dito meron ako dito nilagay na tag-isang breeder. Yan. Pagka tapos sila mga anak, nilagay ko lang sila dito. After nung binalik ko sila dito. So mapapansin nyo, yan yung mga fry. So ano bang pinapakain ko sa mga fry ko? Ang fry naman kasi guys, sa mga 24K mollies, malalaki na yan. Malalaki na yan pag lumabas na sila sa kanilang mga magulang, malalaki na sila. So pwede kahit ginto. PO1 o kaya itong floating pellets. No problem yan. Kasi ito, yung PO1 tsaka floating pellets, yung PO1 talagang pino yan. Kaya lang kainin yan. Yung floating naman, natutunaw. So natutunaw yan guys, lumalambot. So kaya nilang kutibin yan. So, ayan. So baka malungkot kayo guys kung meron man casualties. Sadyang meron guys. Pag kunyari, nanganak yan, meron talagang iilan na namamatay. Yun yung mga mahihina. So hindi talaga maiiwasan yun. Pero kung gusto nyo mas maiwasan pa yun, add kayo ng magandang filtration, mas malaking lagayan para sa mga fry, mas mababang tubig, mas maganda. Kasi pag mas mababa yung tubig nila, hindi sila nalulunod. Pero sa case ko naman okay na yan. Talagang meron talagang nababawasan,
So, ayun, ganun lang kadali mag ano. Tapos sa pagpapakain naman ng fry, ano lang yan, two times a day lang. Tapos sobrang konting-konti lang. Huwag nyo masyadong papakain ng napakadami dahil ang fry ay napakabilis ma-overfeed. Okay? Kung gusto nyo sa palakayin ng talaga ng todo, pwede sila bigyan nyo sila ng DAP niya. Pag kiti-kiti kasi, medyo malaki pa yun. Hindi pa nila kaya kainin. So, DAP niya lang. DAP niya, BBS, baby brine shrimp, yan. Kung gusto talagang pabilisin palaki yung proseso ng ano, pabilisin yung proseso ng pagpapalaki ng fry. Tapos sa mga ano naman natin, sa mga breeders, kung gusto nyo talagang bugbugin kung gusto nyo maraming fry ang kanilang ilabas, i-BBS nyo din. More protein, mas high protein na feed ay mas maraming babies nila na may lalabas. Yan. So, ganyan lang yung mabilis nating setup. So, marami pa ako guys parating na isda. Pasensya na guys, sobrang busy lang kaya medyo konting isda natin ngayon. So yun lang guys, ito magtatapos tong video na to at alam ko naman karamihan sa inyo ay marunong mag-breed ng mga ganitong isda. Pero yun nga, ito ay para din naman sa ating mga new hobbies, sa mga beginners, na gustong pumasok sa fish keeping journey. So makakatulong to sa inyo guys, napaka-basic lang na itong knowledge na to para makapag-breed kayo. So kahit na basic, malaking impact to kasi nga dahil dati nung bago-bago ko, ito din mga pinapanood ko. Nakakatawa makapag-breed, makapagpanak ng mga gantong isda. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. At don't forget to follow and like my page sa Facebook, Talifits Fishes. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. So, yun lang guys. Happy fish keeping sa inyo. Keep safe and God bless. Push!